Pagpalain mo po ang bawat isa of come this morning who give up their time just to come and to worship you. Bless everyone. And give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about the God of change. Ang Diyos ng pagbabago. Now, bilang bahagi sa isang mundong makasalanan, bilang world, bahagi na tinatawag na fallen world, kahit anong sikap at kahit anong gagawin natin, ingat na gagawin natin para makaiwas sa pagkakasala. Minsan, magising na lang tayo na nahablot na sa mahiwagang kuko ng pagkakasala. Many times we try to avoid committing sin. Many times we have tried to avoid na hindi tayo mabibigo. Pero minsan, magigising na lang tayo na nalulod na tayo sa luha, sa pagkakabigo. Naka-experience ba kamo ni Ana? We do not want to commit sin. We do not want to fail. But many times, we fail and many times, we commit sin. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil tayo ay makasalanan, gagawa na lang at gagawa na lang tayo ng kasalanan. No. Hindi. Hindi naman ganon. Hindi naman ibig sabihin na dahil nakakaranas tayo ng kabiguan, hindi na lang tayo gagawa ng mga hakbang na para hindi tayo makakaranas ng pagluha. Yes, we sin. And we must do something not to sin. Yes, we fail. Kaya kinakailangan gagawa pa rin tayo ng mga hakbang na sana hindi mabibigo. Ang pagkakasala at pagkakabigo ay dapat magdulot sa atin ng leksyon. You see? Dapat kung magkakasala man tayo at mabibigo man tayo, dapat ito yung magtuturo sa atin ng leksyon para simulan natin ang hakbang para magbago. Naiuban mo sulti, kay naligo naman lang, kay nabasa naman lang daw, sunod, maligo na lang, ayaw pagtuwa ni Ana. Kung kalintura ka niya, maligo ka, basi muda po sa mo, may mong kalintura. Now, kinakailangan na ingatan, pag-ingatan. Kinakailangan, kung magkasala man, at kung mabibigo man, gawin yun na leksyon para sa atin na gagawa tayo ng hakbang na hindi magkasala at hindi mabibigo para sa tungo sa pagbabago sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Malinaw ba? Malinaw. Is it? Kaya ang mensahe na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang may bukas pa sa iyong buhay. Yes, nagkasala ka man, nabibigo ka man, pero may pag-asa ka pa. Habang may buhay, may pag-asa. Do you believe in that? Yes, kinakailangan. Kaya bago natin tatalakay ng mensahe ito, allow me to tell you a short story. Ang kwentong ito ay nabasa ko rin sa internet, pero applicable sa mensahe na tatalakay natin ngayong umaga. May isang bata na mahilig maglaro ng baseball. Ano bang ginagamit sa baseball? Ay bat at saka usually anong sinusuot? Ano ba? May kalo. Halos lahat na naglaro ng baseball may kalo. Usually. Yung batang ito, hapon siya, kaya ang kanyang idol ay si Ichiro. Alam mo na si Ichiro. Pag si Ichiro ang magbabat, minsan lang magmimintis. You see? Kaya, kuha na yung bat niya, kuha sa pula, suot ng kanyang sombrero at pumunta sa harap ng kanyang bahay kasi yun ho ang baseball diamond. Ay, laruan ng baseball doon. Kaya, nandun na siya, he was so determinado talaga siya na siya ay isang magaling na baseball player, parang si Ichiro na minsan lang magmimintis. Kaya pagdating niya roon, kinuha niya ang bola at itinapon niya sa area and sumigaw siya, I am the great batter of the world! Walang ang bola lumipad. Uy, dito pala sa baba. Hindi tinamaan. Anong ibig sabihin? Strike one. Dahil pinalo mo, hindi tinamaan, strike one. Hindi siya naman ng pag-asa, itinapon na naman ang bola. I am the greatest batter of the world. Walang pa rin.
tinignan niya, bilog na. Tinignan niya yung bag, baka may butas at lumusot na yung bula. Wala naman. And the third time, pinulot niya ang bula at itinapon sa ere animal. I am the greatest batter of the world. Ganun pa rin palpak siya. Pero hindi siya nalulungkot. Masaya pa rin siya. Pinulot niya ang bula, dala yung bat, tumakbo siya sa paikot-ikot sa diamond ng pinaglaruan ng baseball. And he shouted, sumigaw siya, I am the greatest pitcher of the world. Understand that? Naintindihan ba niyo? He was so determined to be the great batter of the world, and yet he was not able to hit the ball. And yet sa bandang huli, sinabi, nagbago siya, I am the greatest pitcher of the world. Hindi ko nalilig. Hindi natatamaan ang bola. Ano bang ibig sabihin sa batang iyon? What can you say? Ano ba masasabi mo sa kanya? Malingbing. Bakit malingbing? Alam niya hindi niya kaya ang magtama. Kaya kinuha na lang na siya ang maging pitcher. Minsan sa ating buhay Kristiyano, hindi tayo tumatanggap ng pagkakasala. Hindi tayo tumatanggap ng pagkakabigo, kaya kung magkakasala man tayo at nabibigo, marami tayong palusot. Kung nagkakasala man, tao lang kasi ako eh. Magkasala talaga. Tao man talaga tayo magkasala man. Pero huwag magpalusot. Kung magkasala, dapat aminin. Kung nabibigo man tayo, dapat tanggapin natin at dapat ang pagkakasala natin at pagkakabigo natin, kinakailangan magbigay sa atin ng leksyon para magbago. You see, hindi sabihin na, ay, makasalanan kasi ako eh. Mabibigo man talaga tayo, kaya tama naman yun. Tama naman yun. Pero dapat aminin natin. Aminin natin na tayo magkasala at tayo nabibigo para may daan ang ating sarili tungo sa pagbabago. Tandaan natin, ng ating Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos ng pagbabago. Our God that we serve is a God of the second chance. Meaning, ang Diyos ay hindi talaga hihinto sa atin. Bibigyan talaga tayo ng lahat ng mga tsansa. Kahit magkasala man tayo, magkasala, mabibigo man tayo, mabibigo, bibigyan talaga tayo ng Panginoon ng another chance. You know why? Katulad ng ama sa prodigal son, nilayasan na siya, tinangay pa yung kanyang pira, supposed to be ang pira yun, hindi pa sa kanya, sa pamilya pa yun. Pero kinuha na niya. Pero ganoon pa man yung ama, nag-aantay pa rin sa kanyang pagbabalik. That is God that we serve. God is a gracious God and God is a loving God. Yes, He is. Kaya magkasala man tayo, magkasala, mabibigo man tayo, mabibigo, tanggapin lang natin. And come to God for forgiveness and He's there for us, willing to forgive us. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Yun yan ang atong Ginoo. Sa kapilangan kita matumba, bangon lang. Kay nagyapon siya, andam nga mudawat ka na to, kung mudo lamang kita kaniya. You see? Kaya batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba ang mga attitude natin na gustong isa sa buhay ng Diyos? Tuwing magkasala tayo, tuwing nabibigo tayo, para mapagsimulan natin ang pagbabago, unsa may gusto sa Ginoo nga dapat natong buhaton o isipon kung magkasala o magbigo man tayo. Para masimulan ang pagbabago. Unang-una, dapat isipin natin na ang kabiguan ay hindi katapusan ng mundo. Paintindihan. Magkasala man tayo, mabibigo man tayo, it is not the end of the world. Hindi yan final. Ano bang ibig sabihin na hindi final? Hindi final. Ibig sabihin na dahil bigo tayo ngayon, hindi ay ibig sabihin na manatili tayo bigo bukas sa sunod na taon at magkailan pa man hanggang buhay. No! Katulad ng farmer, minsan taon 2000, bagsak walang ani. 2003, malaki ang ani. 2005, napakalaki. 2006, bagsak na naman. Meaning, hope always hope that there is good something to come in our life. Kinakalang aasa tayo. Na mayroon akong testimony nito. Alam ko kung nandito yung misis ko ngayon. Sana wala. Mayroon akong testimony nito. Doon. Alam mo, nag-aaral ako 1959. 10 years old ako. Marami kayo hindi pa hinila sa araw na yon.
19 years old ako, nag-aral ko sa grade 1. Alam mo, sa klase ko noon, marami kami na klase, halo man babae at lalaki. Mayroon akong crush noon. Oh. Grade 1 pa ha. Imagine ang crush na yun, nanatili yan from grade 1 hanggang college. Crush na crush. Meaning, hindi talaga lumipat yung puso ko, hindi talaga lumipat yung mga mata ko sa ibang mga dilag. Siya lang talaga ang buhay ko. Napakaganda sana. Pero alam mo, sa loob ng mga taon na yun, nagsimula na akong magligaw high school, iyak, ilang baso na kayang luha ang dumalo sa aking mga mata. Ilang piece na ka nang hiniwa yung aking mga puso. Hindi pa rin ako lumipat sa iba, siya pa rin ang buhay para sa akin. Wala pakatanda. Remember that? Binagsak pa rin ako sa pandang uli. Binagsak. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako naghanap ng pag-asa. Nawalan ng pag-asa. And God has prepared for me. Hinanda pala yung misis ko ngayon para sa akin. Wow. Yan yan. Maganda pa. Huwag kayong tumawa. Parang ang kayo nakapay sa tayo. Huwag kayong tumawa. Totoo naman yun. Imagine, Kristiyano pa. Imagine, wala, hindi ka makakakita ng babae Kristiyano ngayon na tapat. Like this. Ilang birthday na pinalpa ko, hindi ko pinuntahan. Umiyak lang, hindi pa ako sinisisi. Imagine. Talaga, hulog ng Diyos. Yes, why? Because I believe na kung pumalpak man ako sa una, may pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa. Yes, it is. Kaya, malinaw na tinuturo sa Biblia ang pagsisisi. Malinaw na tinuturo ng Biblia ang kapatawaran ng kasalanan. Yes, may pagsisisi at kapatawaran. Pagkakasala, kinakailangan ang pagsisisi at kinakailangan ang kapatawaran. May kabiguan. Yes. Makakaranas din ng kabiguan. Pero sa likod ng kabiguan, aasa tayo ng tagumpay. Ganun ba kayo? Pag nabibigo, maghanap pa kayo ng lubid? Of course not. Look for a bright future. There is something behind na nag-aantay sa atin. Alam mo na kung mayroon akong drama na pinagsubaybayan nung elementary pa ako, Bisaya yun, kung Tagalog po na lang. Yung pinaka-ugat noon, sabi niya, na sabi ng drama, na ang tamis daw ay lalong tumatamis pag natikman mo raw ang pait. Wow! How would you know that something is sweet if you have not tasted something bitter? Hindi na daw makaingon na tamisa animoy kung wala ka nakakaon ng aslong. Hindi ka makaingon na tamis kini kung wala ka kakaon ng pait. Meaning kung nakakaranas tayo ng paghihirap, lalong gumaganda yung pangunawa at pakiramdam mo kung nakakaraan kayo ng paghihirap. Kasi alam mo, taga-bundok din ako. Kalabaw lang yung sinasakyan ko noon. Wala kaming kabayo, kalabaw lang. Doon na makapag-graduate ako ng makapagtrabaho ko. Siguro ako ang pinakaunang tao sa baryo namin na nagkaroon ng kutsi. Imagine, from the bundok, kalabaw lang ang alam, araro lang ang alam kung nakasakay ng kutsi. Imagine, na para sa akin, napakalaking agwat yung naabot ko sa buhay. Why? That's true. Why? Because I really hope, that behind sa mga kabiguan, may pag-asa pa. Behind the clouds, the sun is still shining. Do you believe in that? Yes. Kahit anumang hirap natin. Kaya ang Diyos natin ay Diyos ng pagbabago. Ang Diyos natin ay Diyos ng pangalawang tsansa. You see, binago ng Diyos si Maria Magdalena. Sino ba si Maria Magdalena noon? Binago. Binago ng Diyos si Paul. Sino ba si Paul noon? Mamamatay tao. Pero at the end of his life, handa siyang magpapakamatay para kay Kristo. Kristo, grabe pagbabago ng kanyang buhay. Binago ng Panginoon ang buhay ni Pedro. Marami. Binago ng Panginoon Kristo ang buhay ng isang magnanakaw. Yes. If you believe in our Lord Jesus Christ, something will change in your life. Magbabago ka at may pag-asa pa habang may buhay. Yun ang ating buhay. Isaiah 43:25, even I, sabi, I am who blots out your transgression and remembers your sin no more. Imagine, kahit ano man daw itim o pula man na ating puso sa kasalanan, God will change it into white. Because God is willing to forgive us. Handa siyang magpatawad. Kaya ano bang gagawin natin?
Tanggapin na lang natin ang offer of forgiveness na galing sa Panginoon. Tanggapin natin ang offer ng pag-ibig na ihandog ng Panginoon sa ating lahat. And you will experience peace and you will experience forgiveness in your life. Pangalawang isa sa isip natin. Ang unang-una, anong sinasabi ko na para magkaroon tayo ng pagbabago? Yung una, dapat para magkaroon tayo ng pagbabago, dapat isa sa isip natin na failure is not final. Ang ating pagkakabigo ay hindi katapusan ng mundo. No. It is a beginning, a step towards a new one. Pangalawa, gusto ng Panginoon na isa sa isip natin na kaya niyang baguhin ang ating buhay. Do you understand that? Naintindihan ba ninyo? Kahit ano man yung nararamdaman natin ngayon na naranasan natin, nabibigo man tayo, nagbaba man tayo, God can change our life. Kung pwedeng na pag-uhon na sa Ginoo, kaya ang pag-uhon na sa Ginoo. Binuhay niya ang mga patay, binago niya, ginamot niya may karamdaman, and pinahinto niya ang takbo ng mundo. Saan ka ba makita sa Biblia na pinahinto ng Panginoon ang takbo ng mundo? Alam mo, the sun, ang araw ay nasa sentro at naka-steady lang. At yung mundo ho, yung gumagalaw paikot-ikot sa araw. Pero do you believe na sa Biblia, pinahinto ng Panginoon ang ikot ng mundo kaya hindi na nagdilim? Saan ka ba makita sa Biblia na? Joshua chapter 10, verse 13. Joshua chapter 10, verse 13. Nangyari yun, nakipaggira si Joshua at mga sundalo ng Israel, kalaban nila mga Amorites. Isang araw naggira sila, and hindi natapos ang gira. Marami pang mga kalaban. Kukunti na lang naiwan, pero malapit nang magdilim. Ano bang mangyari pag inabot ng dilim? Pag hindi pa natapos ang gira? Mahinto ang gira, at yung naiwan, makakalayas. Meaning, Tagalog yan. Makakatakas. Kaya, malapit nang magdilim, kukunti na lang naiwan sa kaway. Sabi ni Joshua, Lord, ihinto mo ang ikot ng mundo para ang araw ay hindi magdidilim. Imagine, the sun stood still because the earth did not move around, stopped moving. Kaya ang araw, kahit ilang oras na lang, hindi pa rin nagdidilim ang araw, doon pa rin parang alas 3 pa rin hanggang ilang oras nang lumipas, parang alas 3 pa rin yung araw. Ayun nangyayari. Patuloy ang gira ilang oras, kaya ubos ang lahat ng mga kaaway. You see? Meaning God can change even the movement of the earth. How much more power life? Problema lang, kabiguan lang. Kayang baguhin. Kayang baguhin ng Diyos kung maniniwala lang tayo sa Kanya. If we give up and surrender our life to Him. Sinasabi sa Romans 8:28, and we know that in all things, works for good for him that loves the Lord according to His purpose. You see? Ang kabiguan ay gagawin ng Panginoon na isang pagtatagumpay kung may paniniwala lang tayo sa Kanya. We believe in that. You see? Alam mo yung dumating yung ating bishop galing sa Pilipinas at yung ating direktor sa mission, may bagyo, di ba? May baha. Pero all those things ay ginawa ng Panginoon para sa kabutihan natin. Alam mo, ang summer natin ngayon, malamig. Sa umaga, parang winter na, di ba? Napakagandang bagay para sa atin. Yes. God can do anything. He can change everything. Ang ibig sabihin, kung may tiwala lang tayo sa Diyos, kaya niyang baguhin ang takbo ng ating buhay. Kung sa kasalukuyan, nakakaranas man tayo ng pagkakabigo, sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang palitan ang ating kabiguan ng isang tagumpay. The secret is, believe in our Lord Jesus Christ. Yun lang ho ang kinakailangan natin. Sa Matthew 26:31-35, sabi ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang mga apostolis, ito ho ay tagpo nung Last Supper. Sabi niya, ngayong gabi, isa sa inyo ay magtataksil sa akin, sabi ng Panginoong Kristo. Kaya sabi ng no, hindi ako Panginoon.
At sabi naman ni Pedro, kahit pag-alis man silang lahat, kahit magtataksil man silang lahat, hindi ako magtataksil sa iyo, Panginoon. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Pero sabi ni Panginoong Kristo, huwag mo kong atikin. Dili, wala sa Biblia na. Sabi na, mamaya hindi pa lang titilaok ang manok. You will deny me 3 times. Nangyari talaga ang sinabi ng Panginoon. Dahil doon, nagtakbo na silang lahat, nagtago na sila, at yung mga apostoles ay bumalik sa kanilang mga dating trabaho, ang pangingista. But God really changed the life of Peter. You know what? Hinanap talaga niya si Pedro. At doon, tinanong siya, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Yes, Lord, yes, I love you. Peter, do you love me? Yes, Lord. Bakit palagi ka tumatanong sa akin, Lord? Alam mo na mahal kita eh. Nagalit na siya sa balat. But what does it mean? Then, Peter denied Christ 3 times. 3 beses siyang i-deny. Tinanong niya 3 times para to confirm, do you really love me? Mahal mo ba talaga ako, Pedro? 3 beses niya yung ulit. Pero ano bang ibig sabihin ng mga tanong na yun? Do you really love me? Yes, Peter, yes, Lord. Do you really love me? Ano bang ibig sabihin ng pangalawang do you really love me? May pag-ibig ba ng Diyos sa inyong puso? Ngayon, sa bawat isa sa atin, may pag-ibig ba ng Diyos sa inyong puso? Kasi kung pag-ibig lang ng tao yung nasa iyong puso, parang pag-ibig lang ng aso yan. You understand? Why? Ang aso, basta may babae, gusto niya yun. Aso, babae. Babaeng aso. Gusto niya yun. Pag nawala na, pag meron naman isang babae, gusto din niya yun. Pag ganun lang yung pag-ibig natin, hindi yan. It will not last forever. Kaya God said, do you have a love of God in your heart? Sabi, do you really love me? Yes, I love you, Lord. And the 3rd time, God said, do you really love me? What does it mean? Christ said, can you demonstrate that love of God in your heart? Kaya mo bang ipakita ang pag-ibig ng Diyos na sa iyong puso? Sabi ni Pedro, yes, Lord. Ayun ano ba nangyari sa buhay ni Pedro? Peter also was crucified on the cross. Mas mahigit pa kay Kristo. Bakit? Na-crucified siya, pero pati haya, yung kanyang paa nasa itaas at yung ulo nasa ilalim. Why? Sabi niya, he requested yung patay na pagpapako sa, ipako mo ako na ang ulo ko pababa. I am not worthy to be like Christ. I am not worthy to be like Christ. Kaya nagpapako siya, patumba ang paa sa taas. You see, meaning Peter demonstrated his love of God by dying on the cross also like Christ. Can we do that? Can we demonstrate our love to God? Can we demonstrate our love to our neighbor? Yes, we can. How? Sabi ng Biblia, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Pag magawa nating ibigin yung ating kapwa, if we could love our enemies, kung kaya nating ibigin ang ating mga kaaway, then we can demonstrate the love of God in our heart. Pag hindi natin magawa yan, faith na pag-ibig yan. Sabi na, I'm a Christian, nagsisimba ako linggo-linggo, pero wala kang kapitbahay. You're not a Christian. You only think you are. Dapat handa ka rin magpakaman. You see, yun ho ang kinakailangan natin. Kung baga, ating Panginoong Kristo, siya ang bagsakan sa tinatawag na lost and found. Yan ho siya. Siya ang tagahanap ng naliligaw ng mga tupa. Siya ang tagahanap yung tinatawag na lost coins. Maraming mga parable, the lost sheep, the lost coins. Meaning, kahit sino man tayo, kahit ilang bisis man tayo natutupa, kahit ilang bisis man tayo naligaw, God is looking for us because He loves us. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Siya ang Diyos na hindi magsawang mag-aantay sa ating mga anak. Yes, marami tayong problema sa ating mga anak. Maraming mga anak ngayon na matitigas na ng ulo, naliligaw na, suwail na, at hindi na wala ng galang sa kanilang mga magulang. But God is waiting for them. Yan, nag-aantay yung ating Ama na nasa langit. Kung tayo ay magkaroon din ng pag-ibig ng Diyos, handa rin tayong mag-aantay. And you are willing to come to the Lord. Lord, help me. Hindi ko kaya ang problema ito. Ikaw lang ang tanging makakalutas dito. Come to the Lord. He's the God of change. Siya ang Diyos ng
ng pagbabago at siya ang Diyos of the second chance. Yes, minsan tayo, sabi bilangan tayo, bibilang ako ng 3. Pag hindi ka magbago, patay ka pag number 3. 1, 2, bantay ka sa number 3. But God, no. God counts. Walang hantungan yung bilang ng Panginoon. Hanggang kahit sanglan. Habang may buhay. At aantay ang Diyos sa ating lahat. Kung gusto natin ng ating mga anak ay maituwid ang kanilang ligaw na landas, kailangan lumapit tayo sa ating Panginoong Kristo dahil siya lamang ang tanging may kapangyarihan na baguhin ang lahat. At hindi lamang sa ating sariling isipan. Hindi natin makaya. Kaya, mga kapatid, kung sa kasalukuyan nakakaranas ka man ng matinding problema sa pamilya, kung hindi na kayo magkasundo ni misis mo, hindi na kayo magkasundo sa mister mo, hindi diborsyo ang sagot. Hindi diborsyo ang sagot. Pag hindi na kayo magkaintindihan, hindi marriage annulment ang sagot. No, it's not. Come to the Lord. Come to the Lord. Kinakailangan. Kung pansamantala ay naghiwalay sa misis, naghiwalay sa mister, hindi ang paghahanap ng ibang lalaki o paghanap ng ibang babae ang solusyon. No, it's not. Hindi talaga. Bawal. Hindi pinagbabawal. Kaya kinakailangan. Dapat lumapit tayo kay Kristo. Dapat tanggapin natin si Kristo. Siya lamang ang tanging makapagbibigay ng tunay na kaligayahan ng ating mga hinahanap. He is the bread of life and He is the life Himself. Wala na iba. Ano bang ibig sabihin yan? Kung bibigyan mo ng solusyon ang problema sa pamilya, paghanap ng ibang lalaki, paghanap ng ibang babae, para ka lang kukuha ng bato at pinukot sa iyong ulo. Yes, that's true. Not only physically, but spiritually, na ilayo ang lumayo ka sa ating Panginoon. Pangatlong gustong isa sa isip ng ating Panginoon. Ang pangatlong bagay na gustong isa sa isip ng Diyos sa ating lahat ay may bukas pa sa ating buhay. Yes, hindi final yung ating pagkakabigo ngayon. Kayang baguhin ng Diyos kahit ano bang karanasan at manaratan natin ngayon. Why? Because may buhay pa para sa ating bukas. Bukas pa ang ating bukas. Our tomorrow is still open for all of us. Bukas pa. Hindi pa sarado ang pinto ng langit para sa ating lahat. Come to the Lord. Ano ibig sabihin? Habang may buhay, may pag-asa, huwag kang sumuko agad kahit kulilat ka man ngayon. Wow. Kahit kulilat ka man ngayon, kahit iwit ka daw karon. Ayaw. Kulilat ka man ngayon. Isipin mo na habang tumatakbo pa ang kabayo, hindi pa tapos ang karera. Asa ka man. There is hope for all of us. Because God is a God of hope and God is a God of change. Kaya niyang baguhin ang ating mga kinabukasan. Bukas pa ang ating kinabukasan. Our future is still open. Huwag sumuko agad. Duwag lamang ang sumusuko. Sabi ni Fernando po. Duwag lamang ang sumusuko, sabi niya. Huwag sumuko. Sabi ni Fernando po, kay duwag lang daw sumusuko. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa Revelation 21:5. I am making everything new. God designed our future and we are not designed by our past. Ano bang ibig sabihin? God ay siya ang nagbuot sa atong bukas at hindi yung ating kahapon. Kung bigo man tayo kahapon, hindi ibig sabihin bukas ay bigo rin tayo. No. No, no, no. It's not like that. God designed it. God designs our future. Kaya sinabi ni Pablo sa Philippians 3:14, kinalimutan ko na ang aking nakaraan. Sabi ni Pablo sa Philippians 3:14, kinalimutan ko na at nakatitig na lang ako sa aking bukas. At ang naiwan kong lakas, gagamitin ko para makamtan ang langit sa pamamagitan kay Kristo. Meaning, kung ano yung lakas na naiwan natin, kalimutan mo na yung kabiguan. Think about the future. With God in us and with Christ in us, tiyak na secured ang ating kinabukasan sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Naniwala ka ba kayo niyan?
Yes, it is. Pero paano ba natin matitiyak ang ating bukas? How? Una-una, paupuin natin si Kristo sa ating mga puso. Let Him sit our heart. Siya talaga ang upo sa ating mga puso at siya na talaga ang driver sa ating buhay. Matthew 12:45, sinasabi ni Panginoong Kristo, pagkatapos niyang pinalayas ang masamang espiritu sa isang tao, sabi niya, nang aalis na ang masamang espiritu sa isang tao, pag na-delivered na, empty na, wala nang laman ang kanyang puso. At anong gagawin ng masamang espiritu? Yung 12:45, Matthew 12:45, paikot-ikot lang nagmamasid. Hanggang ilang araw, wala pa rin pumasok sa puso, wala pa rin nagbabantay, walang nakaupo sa iyong puso, babalik yung espiritu na yun, magdala pa ng 7 na mas mababangis pa ng mga espiritu at 8 na silang papasok doon. At yun, napakahirap na ng gamutin, napakahirap na itiwalan. You see? Kaya, kinakailangan, do not let your heart empty. Let Christ sit in there. Paupuin mo si Kristo para wala nang makakapasok na kahit sino man. Why? If God is for us, wala nang sino man magtangga makipaglaban sa atin. Para hindi na babalik ang punang masamang espiritu na pinalayas, paupuin si Kristo sa ating mga puso. Ang pangalawang pamaraan para masiguro ang ating bukas, hanapin ang katotohanan. Malinaw ba? Hanapin ang katotohanan at gawing gabay yun habang tayo'y lumalakbay tungo sa ating bukas. Look for the truth. Hanapin ang katotohanan at buhatan na siyang gabay sa atong buhay. Ano man, kinahanglan ang truth. Huwag ipagtiwala ang kinabukasan sa sariling isipan lamang. Sinasabi sa Proverbs 3:6, in all your ways acknowledge God and He will direct your path. Dawata yun, ilha ang kahong sa Ginoo sa imong kinabuhi, pasunda sa imong kinabuhi, aron siya ang imong giya sa itong kinabuhi. Sa asa ta ng ating Ginoo. Kilalanin natin ang Diyos na siyang tanging gabay sa ating buhay para makasiguro tayo sa ating bukas. Tandaan, ang maling pag-iisip ay simula ng maling pamumuhay at maitim na bukas. Pag mali ang pag-iisip natin, hindi katotohanan yung iniisip natin, yun ang simula sa maling pamumuhay. Yes. Gamitin at gawin natin sandigan ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Gawin si Kristo, ang walang pagbabagong katotohanan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa Kanya. Kaya gamitin ang ating Diyos. The truth. Pangatlong paraan para masiguro ang kabukas natin. Start doing right. You see? Magsimula nang gawin ang tama. Paupuin si Kristo. Gawin ang katotohanan, ang guide natin buhay, and start doing right. Magsimula nang gumawa ng tama. Huwag magpatuloy na magkasala. You see? Maraming mga Kristiyano ngayon patuloy pa rin nagkakasala. Ang simpleng application sa ating buhay, kung ang pag-iinom, pagsisigarilyo, pagsusugal, kahit ano pa, pagbubugbog man sa ating pamilya, whatever, hindi yan inutos ng Panginoon. That is not the truth. Sabi ng truth sa katotohanan, love your neighbor as love yourself. Honor your father and your mother. Kaya, pag hindi nagawa natin yon, dapat ihinto na yung mga hindi katotohanan na ating ginagawa. Simpleng payo ng ating lahat, ipinagbabawal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, huwag gawin yung hindi tama. Gawin lang ang tama. Sisi, ang problema sa mga tao sa mundo ngayon, lalo yung magsasabing sila yung mga Kristiyano, hindi ina-apply ang kanilang natutunan. Kahit alam nilang mali, ginagawa pa rin. Kaya ginagawa nila ang hindi katotohanan. Hindi sila gumagabay sa katotohanan. Kaya kung ang iniisip nila ay mali, mali rin ang kanilang mga pamumuhay. Hindi lang mali, labag pa sa kagustuhan ng Diyos. Pwede mong lukuin ang iyong sarili, pwede mong lukuin ang misis mo, pwede mong lukuin ang ibang tao, pero hindi natin kayang lukuin ang Diyos. Hindi natin kayang lukuin ang ating sarili. Why? Because God is in us.
ang Espiritu ay nasa atin at alam natin na mali ang ginagawa natin. Ang pagbabago na ating binimiti ay maging walang sansay-say, maging walang silbi kung patuloy pa rin tayong gumagawa ng pagkakasala. Gusto ba kayong magbabago? Do you want to have a changed life? Do you want to have a successful life? Isipin natin na ang ating pagkakabigo ay hindi final. Hindi. Kayang baguhin ng Diyos kahit anumang nangyayari sa ating buhay. Paano may bukas pa para sa atin. At paano natin masisiguro ang ating bukas? Paupuin si Kristo sa ating puso. Gawin gabay ang katotohanan. At kung alam mo na ang katotohanan, gawin ang tama. Magsimula na. Yes. Why? Kahit ano bang hirap ang naranasan natin ngayon, kahit ano bang mga kabiguan na naranasan natin, habang may pag-asa, may bukas pa sa iyong buhay. Mo Diyos, kakasalabot ka doon. Salamat Diyos sa iyong pulong. Thank you for reminding us. Yes, we sin. Yes, we pay many times, Lord. At habang may bukas, may pag-asa. Ikaw lang, Panginoon, ang tanging naming pag-asa. Dapat tanggapin ka namin at papaupuin sa aming mga buhay. At ikaw ang gawing gabay, ang katotohanan gawing gabay, at simulan ang paggawa sa tama. Thank you, Lord, for your word. In Jesus' name. Amen.